Oh, nangyari? Nabangga. Shit. Shit. Anong nangyari po? So kapag ganitong may mga insidente na ganito, anuhin natin. Hindi naman natin pwedeng Ate, wag niyo pong baka mapilay. So hayaan lang muna natin yung pasyente o yung biktima, wag natin silang pakikialaman. So tumatawid, pedestrian to, oh. Pedestrian. Pedestrian kasi. Diretso. Nine-one-one. Tawag tayo 911 ng emergency. Pedestrian. Oh. Gunggong! Paparon na kuya, may papunta na. Tatawid. Kasi baka may ano buto na dislocate. 911, grabe naman. Tagal sumagot. Limang minuto. Tsaka pedestrian to eh. Ha? Pedestrian. Oo. Di ba? Nakatawid lang yan doon. Naglalakad. Papunta doon. Kasi nga, papunta yun doon. Doon ang pwesto niya. Yan lang, tatawag. Yo, bate. Okay, babate. Natumbok yata.
Ito naman. Napakarami naman barangay na pumunta din eh. Wala naman dalang service. Oh, isa pa to oh. Pedestrian to eh. Ito yata yung driver eh. Ito yung driver, nakaitim. Tita niyo po, are? Tita niyo po? Mag-anak niyo po? Di ni galing? Hotel lang. Eh, tsaka pedestrian to oh. Kaya nga eh. Ang bagal naman ng lakad, imposible hindi mapansin ng driver eh. Tsaka pedestrian, dapat talagang ano siya dyan. Galing daw siya rito, imposible hindi niya mapansin. Siguro, nakatingin siya doon. Siguro. Pedestrian ito eh. Oh, malilate na ako. 9 na. Alright. Eh, parating naman na ambulance at saka barangay. May mga barangay na dito. Ah. Okay, okay. Papunta na. Thank you. May mga barangay naman doon. Daming barangay. Wala naman dalang service. Ang 911 ako hindi maasahan mga bossing. Kanina pa ako tumawag. 5 minuto na nakakalipas. Hanggang ngayon wala pang dumarating na ambulansya. Ang sabi ko, emergency assistance, nagtanong kung kailangan ng ambulansya. Gago. Anong dadalhin mo dyan? Kaya nga emergency. Parang bagong gising pa yung sumagot sa 911. 5 minuto. Tingnan natin ha. Para lang sigurado tayo. Check ko lang mga bossing. Sabihin lang gumagawa tayo ng kwento. Ayan oh. 11 minutes kami nag-usap. 'Di ba? Paulit-ulit pa ako. Ang bilis lang naman, ang dali lang naman nung landmark na binigay natin. Boundary ng Binyan at saka ng Carmona. Tapos emergency assistance. So ang tanong ba naman kung kailangan ng ambulansya? Saan ka naman nakakita ng emergency nang dala mo bike? Pambihira. Try mong magdala ng bike. Emergency yung isasakay mo na. Sinabi ko na nasagasaan. Diyos ko po. 911. Emergency assistance nasagasaan. Nagtatanong kung magdadala ng ambulansya. Pambihira. Tapos, anong oras nangyari? 9:01 na mga bossing. Tumawag ako ay 12 minutes na nakakalipas. 12 minutes na wala pang dumarating na kahit na anong klase ng emergency vehicle. Kahit tricycle man lang yan. May mga dumating na barangay, kanya-kanyang contact, wala namang nakokontak. Pambihira. Ganyan katagal ang emergency. 12 minutes.
Hindi ko lang alam ngayon. Iniwan ko na kasi malilate ako mga bossing. Yan yung sinasabi ko sa ibang mga driver, sa ibang rider, na kahit may mga pedestrian na, ayaw halos huminto. Parang hindi marunong gumamit ng brake. Malaking problema ni sir, yung ni driver ng four wheels yun. Kasi pedestrian yung pinangyarihan, pero doon niya mismo nabangga sa pedestrian. Excuse me po. So guys, kapag ganong mga senaryo kasi, ang unang-una natin gagawin dyan, base dun sa aking mga experience din, no, sa araw-araw ko na nasa kalsada, wag nyong gagalawin yung biktima. Kahit anong nakasagasa dyan, kahit motor or bike pa yan, once na ang biktima ay nakahiga or may iniinda na masakit, wag nyo siyang gagalawin. Wag. So una natin gagawin dyan, imando natin yung traffic, i-secure natin yung area, yung paligid. Kasi kapag mga ganong, lalo na medyo curve yung way na yon, yung daan na yon, so kung hindi mo siya i-secure, so baka yung aksidente na nangyari ay madoblihan ng isa pang aksidente. Ayun, nagets yung ibig sabihin. Baka mamaya mayroong isa pang kamote driver na naman na paloko-loko, tapos biglang masagasaan ulit itong na aksidente. Kaya yun ang unang yung gagawin. Wag niyong pakikialaman yung biktima o yung nasagasaan, dahil mas ikapapahamak niya kung sakali kapag ginalaw nyo siya, kasi mayroong mga buto na pwedeng ma-dislocate, may mga buto na napilay na pwedeng hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari. Kaya wag natin silang gagalawin. Hayaan natin na yung mga rescuer o yung mga emergency rescuer yung gagalaw sa kanila, dahil mas alam nila yon kung anong gagawin. Unless kung ikaw ay nakapag-training at mayroon kang gamit para ialis siya dun sa kanyang posisyon or itayo siya, kung marunong ka, yun, pwede yun. Pero kung bilang experience lang or nakikita lang natin at naririnig lang natin sa mga trainee, never nating nagawa actual, so wag natin gagalawin yung mga nasagasaan. Okay? So i-secure lang natin yung paligid kung gusto natin makatulong. At isa pa, kailangan hanggat maaari alam natin yung mga emergencies number like 911 na napakatagal sumagot, although may sumagot naman pero medyo matagal, tapos parang hindi pa hulas. Hindi ko alam kung kakagising lang nun or hindi ko alam yung boses niya, kasi hindi ko masyado gusto paulit-ulit, kasi kapag emergency dapat mabilis kang pumick up, 'di ba? Kasi kung nandun tayo sa sitwasyon na yon at talagang grabe na yung nangyari dun sa biktima, para pa tayo nasa interview ng Jessica Soho. Sa dami ng tinatanong, mamamatay na yung pasyente kung ganun, di ba? Sa dami ng itinanong sa atin, ang dali lang naman. Boundary ng Binyan at Carmona, Barangay Sorosoro, di ba? Boundary. Yun agad yung sasabihin mo dun sa pinakamalapit. Tawag ka sa municipal ng Binyan, tawag ka sa municipal ng Carmona, alin man sa dalawa ang unahin mong tawagan, kung sino man sa dalawang unang darating, di ba? Boundary, alam na nila yun, boundary ng Binyan at Carmona, dun sa may arko ng Carmona. Yun na yun, Barangay Sorosoro. Wala nang ibang pupuntahan yun kundi doon. Pero kung aabutin pa tayo ng 5 minuto, 6 na minuto sa pag-interview, hindi ka siguro nararapat niya sa 911. Tsaka, hindi, ang alam ko sa 911, marami ang mga operator, maraming pwedeng sumagot. Pero bakit umabot pa ng 5 minuto bago may sumagot?
'Di ba? Tagal. So hindi siya pang emergency. Ano siya, pang interview. Siguro akala niya nag-aano ko, nag-a-apply sa kanila. Kung maka-interview pati pangalan, 'di ba? Pangalan ko buti nga hindi na tinanong kung saan yung probinsya ko, kung saan ako pinanganak eh. Diyos ko po. So anyway, so yun lang mga bossing, ano, kapag may mga ganong senaryo, mga aksidente, so yun lang, kung gusto natin tumulong, kung gusto niyo tumulong, hangga't maaari, yun lang, i-secure nyo lang yung paligid, malaking tulong na yun sa mga na-aksidente, nasasagasaan. Pero kung bubuhatin natin, pakikialaman natin, so delikado po yun, wag na po natin gagawin yung mga ganun. Katulad kanina, gustong buhatin ni Kuya. So, hindi pwede. Kasi pwedeng ma-dislocate yung buto nun. Pwedeng ikapahamak ng biktima yung mga ganong senaryo. Alright, so nandito na nga pala ako mga bossing sa Langkiwa. At ang oras natin ay 9:08 na. So medyo palubat na rin yung aking camera. Siguro hanggang dito na lang mga bossing. Medyo natagalan ako doon, no. Ayan, no. Parang nasa 30% na lang yung battery ko. Alright. So guys, maraming salamat. At sana maging ligtas si nanay. Walang maging fracture sa kanyang mga buto. At makauwi ng safe sa family. At doon sa mga naiwan ng mga barangay at tumutulong doon. So yun, God bless to all. And yun, hanggang dito na lang mga bossing. God bless and ride safe everyone. Bye bye.